Finn's POV. Sa araw ng paglabas sila mommy sa bahay, nag-uusap pa kami. I hate Astrid. She's a threat to me. Ninanakaw niya lahat ng meron ako. Si Apollo ng mahal ko at ngayon yung mommy ko. How dare she is. I hate her, Vida. Gagawin kong lahat, mawala lang siya. Kung kailangan mawala siya sa mundo at mabura lahat ng alaala niya dito, gagawin ko. Wika ko habang galit na galit. Hindi ako makakontrol sa emotions ko. Kinuha ko ang isang vase at binasag ko to sa nasa harapan ko, kaya madali kong nakuha. Wala akong pakailam kung mahal ang bili ni mommy sa vase na yun. Sigaw at giba ang ginawa ko para maibsan ang galit na nararamdaman ko sa babaeng yun. Hey, tigilan mo na yan, Finn. Wika naman ni Vida sa kabilang linya. Kumalma naman ako ng kaunti at umupo. Pawis na pawis ako at dumudugo na rin ang kamay ko. Ngumiti ako na makita kong nasasaktan ako at puro dugo ang kamay ko. Hindi ko alam pero nasasatisfy ako kapag nakakakita ng dugo. Yung iba ang tawag dito psycho but for me, this is relief. Lumabas ako habang dumudugo ang kamay ko. Lady Finn! Sigaw ng katulong habang nakatitig sa kamay ko. What? Wika ko naman habang nakataas ang isa kong kilay sa kanya. Yung kamay mo po. Wika naman niya habang nanginginig. Get me some bandages at alcohol. Ako na maglilinis nito and by the way, nasan pala si mommy? Tanong ko naman sa kanya. Nakaalis na po, kasama yung kapatid niyo po? Wika niya. Biglang uminit ang ulo ko nang dahil sa sinabi niya na kapatid ko si Astrid. Don't you dare say that again na kapatid kong busy na babaeng yun. She's not my sister. Isa lang siyang sampid sa pamilya namin. Wika ko at agad nang umalis sa harapan niya. Pumunta ako ng living room at agad-agad umupo. Hinintay ko lang na ibigay niya ang bandages sa akin para magamot ko na ang sugat ko. Ilang minuto lang lumipas, nakarating na rin ang katulong ko at ibinigay sa akin ang bandages. By the way, alam mo ba kung saan sila pumunta? Tanong ko naman sa kanya. Opo, nandun po sila sa restaurant ng mommy ninyo. Wika naman niya sa akin. Mas uminit pang ulo ko dahil sa sinabi niya. Ang kapal na mukha niya. Talagang kinakarir niya ang pagiging anak niya. Isa lang naman siyang salot sa buhay namin. Agad kong tinawagan si Vida dahil may gagawin ako. Hindi pwedeng uupo lang ako dito habang unti-unti nang kinukuha ni Astrid ang loob ni mommy. Hindi po pwede to. Hello, bakit ang tagal mo namang sumagot? Inis kong wika sa kanya. Wait lang kasi, pupunta na ako dyan. Wika naman niya. Pinayagan ko agad siya at pinatayan ng tawag. Ilang minutong nakalipas, nakarating na rin si Vida sa bahay. O ano? Anong gusto mong mangyari ngayon? Hindi pwedeng hayaan mo lang yung babaeng yon. Wika naman niya sa akin. Umiti ako ng bahagya. Hindi ko naman talaga hahayaan na kunin niyang lahat sa akin. Gusto ko siyang turuan ng leksyon para malaman niya na hindi lahat ng bagay ay para sa kanya. Wika ko naman habang nakangiti. So, may nakuha ka bang information sa kanya? Sambit ko. Actually, interesting to. Pero lalo kang magagalit kapag nalaman mo to. Wika naman niya sa akin. Bigla akong na-curious. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya sa akin. What's that? Tanong ko naman. May triplets na anak, sina Apollo at Astrid. Wika naman niya na kinagulat ko. What the? Sigaw ko. Hey, calm down. Wika ni Vida at tinawakan ng braso ko. Huminga ako ng malalim dahil para na akong sasabog sa revelation na ito. And guess what? May graduation day na magaganap sa school ng mga bata dahil mga matatalino yung triplets. Pupunta silang lahat doon. Wika naman ni Vida sa akin. Bigla naman akong napangiti. It's time, Vida. Wala akong pake kung may madadamay ng mga inosente. Wika ko naman. So anong plano mo? Tanong naman niya sa akin. Susuungin ko ang school na pupuntahan nila. Sisiguraduhin ko na mahihirapan silang lumabas sa school na yan hanggang sa mawala sila. Wika ko naman. And how about Apollo? Tanong naman ni Vida. Bigla naman akong napaisip. Sige, ganito na lang ang gagawin ko. Alam kong magkakagulong lahat at hindi nila mapapansin kung kidnapin ko si Apollo. Wika ko naman habang nakangiti. Brilliant idea. Wika naman ni Vida sa akin. Make sure lang na mabura ang mundo, si Astrid at yung mga tatlong bata dahil kung hindi, kung buburahin ko sa mundo, pagbabanta ko sa kanya. Grabe ka naman sa akin, edi wala ka ng partner in crime. Wika naman niya sa akin habang nakangiti. Nga pala, saan bang punta ng mommy mo?
Tanong naman niya sa akin habang hinahanap si mommy sa bahay. She's not here. Nandun siya sa anak niyang salot sa mundo. Wika ko naman habang galit na galit. Ano, hahayaan mo na lang na makuha siya ni Astrid? Gumawa ka ng paraan para mapauwi mo siya dito. Wika naman ni Vida sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko pero di ko siya natawagan. Narinig ko na ang sasakyan niya. Andyan na siya. Wika naman ni Vida. Act like you're dying nang dahil sa kamay mo. Wika naman niya sa akin. Natawa naman ako pero sinunod ko si Vida dahil maganda ang ideya niya. Help! Sigaw ni Vida habang ako ay nagkunwaring hinimatay. Anong nangyayari kay Ma'am Finn? Dinig kong wikan ng mayordoma namin. Napangiti naman ako sa isip ko. Rinig ko ang mga hakbang nila na takbo dito at takbo doon. What happened? Dinig kong wika ni Mommy habang nag-aalala. Hindi ko po alam. Pagkarating ko dito ay nakahimlay na siya. Wika naman ni Vida. Best actress talaga itong Frenny ko. Anong nangyari sa kamay niya? Diyos ko naman anak, ano bang nangyayari sa iyo? Wika naman ni Mommy. Pakitawagan ninyo ang doktor. Dalhin ninyo dito at pakisabihan ay check si Finn. Wika naman ni Mommy at tinaplos ang buhok ko. Anong nangyayari sa kanya, Vida? Alam kong sa'yo nagsasabi si Finn ng mga nararamdaman niya. Wika naman niya kay Vida. Kasi po, wag po sana kayo magagalit pero si Finn po kasi nahihirapan na mag-adjust. Wika naman ni Vida. Mag-adjust sa ano? Wika naman ni Mommy kay Vida. Mag-adjust po sa inyo ni Astrid. Naaawa po ako sa kanya dahil nahihirapan po siya sa sitwasyon. Umiyak po siya kanina habang sinasabi sa akin ang lahat na baka iwan niyo po siya o di kaya ay hindi niyo na siya mamahalin katulad ng pagmamahal niyo sa kanya dati. Wika naman ni Vida. Gusto kong tumawa dahil sobrang galing ni Vida pero kinalma ko naman ang sarili ko at baka mabuko pa ako. Aw, poor baby. I'm so sorry. I promise hindi na mangyayari ulit yan. Wika naman ni Mommy. Napangiti ako sa isip ko. Hindi na talaga yan mangyayari dahil pipigilan ko ang bawat pagkikita ninyo o di kaya hindi nyo na pang makikitang muli ang anak ninyong si Astrid. Astrid's POV. Excited na excited akong binihisa ng mga anak ko ng magaganda nilang damit. Mommy, bakit po daw hindi pupunta sa Shanti sa school? Tanong naman ni Ira. Silang dalawa talaga ang sobrang close ni Shanti. Kinder 2 pa lamang si Shanti. Nauna na tong mga anak ko dahil ata kinain nila yung mga textbook sa school sa talino nila. Si Shanti naman sobrang madaldal at straight na siyang magsalita. Mature na ito kung magsalita kaya hindi mo mahahalata na Kinder 2 yon. Graduation niya na nga ngayon. Sino namang may sabi na hindi pupunta si Shanti? Graduation niya ngayon. Wika ko naman. Sila Tito Bricks po, ang sabi nila, hindi daw pupunta si Shanti dahil busy daw yon. Wika naman ni Ira. Ito talagang si Bricks, kahit saan mo ilagay, hindi nawawala sa kanya yung pagiging madaldal niya. Ang sarap ibaon sa lupa. Astrid, hindi pa ba kayo tapos? Tanong naman Jennifer. Mommy Astrid, look at me oh, maganda po yung toga ko. Wika naman ni Shanti. Toga lang maganda sa'yo, wala ka namang awards? Wika naman ni Jennifer. At least maganda ako, Mommy. Ikaw? Sambit naman ang anak niya. Natawa na lang ako dahil sa kakulitan nilang mag-ina. Hays, itong anak ko talaga. Kahit anong sabihin mo, ilalaban niya ang ganda niyang galing naman sa akin. Wika naman ni Jennifer habang iiling-iling. Si Ira naman at Shanti nagsimula ng magdaldalan. So, kasama mo ba si Apollo? Tanong naman ni Jennifer sa akin. Hindi bahala siya kung pupunta siya doon sa venue at sa school ng mga bata. Hindi ko naman siya babawalang pumunta doon. Wika ko naman. Ikaw, kasama mo ba si Sean? Tanong ko naman kay Jennifer. Ewan ko sa kanya. Hindi ko alam kung pupunta siya o hindi. Wika naman ni Jennifer sa akin. Pabayaan na lang natin sila. Bahala sila sa buhay nila. Wika ko naman kay Jennifer. True bes, pero ibang kilig na dinudulot nila ngayon Wika naman niya habang humahagikik ng tawa. Yeah, I also pansin it. Nakakaiba talaga ang binibigay nilang kilig. I hate it Wika ko naman habang nakangiti. It's like kinikiliti yung mga intestine ko sa loob ng tiyan ko. Hindi ko alam kung intestine ko bang nakikiliti o yung gallbladder ko. Wika naman niya sa akin. Iiling-iling naman ako habang natatawa. Ako, same pa rin noon. May tumatumbling na larva.
Ang hirap mag-pretend na wala akong gusto sa kanya, kahit ang totoo may gusto naman ako sa lalaking yon. Wika ko naman habang kinikilig. Ang landi natin, bes. Same vibes talaga tayo. Wika naman ni Jennifer sa akin. Psh, tara na nga. Baka malate pa tayo ng dahil sa kalandian nating dalawa eh. Wika ko naman kay Jennifer at agad-agad na kaming lumabas. Tinawag ko na yung dalawa kong lalaking anak na nandun pa sa itaas. Mommy, we look good po ba sa suot namin? Tanong naman sa akin ni Greg. Of course, baby. Both of you look so handsome. Wika ko naman sa kanila habang nakangiti. Mommy Jen, what can you say po ba? Tanong naman nila kay Jennifer. Ito talagang mga anak ko. Attention seeker din eh. Mahilig mang pag-critic sa ibang tao. Gwapo kaya. Kung di pa lang kayo mga bata, ipapakasal ko sa inyo sa Shanti eh. Wika naman ni Jennifer. Ayoko sa madaldal. Biglang wika naman ni Grayson. Bigla naman nag-iba ang ekspresyon ni Jennifer nang dahil sa sinabi ni Grayson. Grabe ka naman, baby Grayson. Ayaw na ayaw mo talaga kay Shanti. Kapag talaga ikaw lumaki at diligawan mo yung anak ko, humanda ka sa akin. Wika naman ni Jennifer. Natawa na lamang ako dahil sa pagbabanta niya sa anak ko. Tigilan mo na yan, bes. Hindi pa nga sila nag-10, yan ang nasa isip mo? Wika ko naman habang natatawa. Yung anak mo kasi, pinandidirian yung anak ko. Yung anak ko naman maganda sa Shanti, kaso nga lang, madaldal. Wika naman ni Jennifer. Iiling-iling na lamang ako habang natatawa. Niyaya ko na silang umalis. Nagtungo naman agad kami sa parking lot at sumakay na kami sa kotse. 8:30 AM ang start ng program kaya 8 pa lang nandun na ako. Baka kasi mukhang yagit tong mga anak ko. Sobra pa naman tong mga maglaro, parang wala nang kinabukasan. Nakarating na kami sa paaralan kung saan gaganapin ang ceremony. Malaki ang paaralan nila, kaya malaki din ang pagsaselebratean ng graduation day nila. Mommy, it's so mainit. Reklamo naman ni Shanti. Dahil dumating na ako kaya uminit, huwag ka na magreklamo dyan. Wika naman ng nanay niya. Iiling-iling na lamang ako habang natatawa. Naglakad na kami patungo sa loob ng venue. Nang makarating kami, marami namang nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ganyan sila makatingin sa akin? Tanong naman ni Jennifer sa akin. Hindi ko rin alam. Wika ako naman kay Jennifer. Maya-maya pa, bigla namang lumitaw si Apollo na may dalang mga bulaklak. Ano na naman kaya ang may pakana nitong lalaking ito? Pero aaminin ko naman, kinikilig ako sa ginagawa niya ngayon. Bes, ang swerte mo naman. Wika naman ni Jennifer. Manahimik ka? Tingnan mo din si Sean, may dala pang chocolate. Wika ko naman. Agad namang may bumangga mula sa likuran ko, dahilan upang ma-distract ako. Tabi nga kayo? This is a graduation ceremony, hindi landian ceremony. Wika naman ni Finn sa akin. Ang sabihin mo nagsiselos ka dahil hindi ka binigyan ng bulaklak. Wika ko naman habang iniinis siya. Umirap naman to at umupo na sa may bandang likuran. Maya-maya pa nagsimula na rin ang ceremony at tinawag na ang mga awardee at graduates. Shantiel Jesly Chu Ruiz. Tawag sa kanya ng speaker. Agad namang naglakad sa Shanti, sumunod sa Jennifer, watch Sean. Bigla namang napatingin sa likuran nila nang sumunod si Brix at Miko na may daladalang medalya. Yung iba kasi may kadugtong na with honors kaya may medalya sila. Nang makarating sila sa stage, binigyan naman ng diploma si Shanti at yung mga pasaway na dalawang tito niya ay sinuotan naman siya ng maraming medalya. Natawa naman kaming lahat nang sa dami ng ginawa niya. Bababa na sana sila ng stage nang biglang may sumigaw. May sunog! Sigaw ng babae. Bumilog naman ang mata ko dahil sa sigawan ng mga parents at iyakan ng mga bata. Tara sa fire exit? Wika naman ni Apollo at kinarga niya si Ira. Hawak-hawak ko naman ang dalawang lalaki. Kumalat ng apoy, nagsiksikan na rin kami sa fire exit. Apollo, nasan ka? Sigaw ko. Hindi ko makita si Apollo kaya nag-aalala na ako. Ira, Apollo, sigaw ko naman. Hindi ko na nakita ang daan. Wala na ring ibang tao sa loob kundi kami na lang. Sila Jennifer hindi ko na rin nakita. Mommy, I can't breathe. Wika naman ni Grayson.
Napaiyak na lamang ako. Hinubad ko naman ang pang-itaas ko at sando lang ang natira sa akin. Nilagay ko naman sa ilong at bibig ng dalawang bata pero hindi na talaga kaya. Bigla na lang dumilim ang paningin ko. Hindi pa man ako tuluyang nagko-collapse, nakita ko naman si Finn na may daladalang fire extinguisher. Deserve mo yan, bitch! Sigaw niya sa akin. At agad na akong nilamon ng dilim. Astrid's POV. Hindi ko alam kung sinong nagdala sa akin sa ospital. Masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung napano ng ulo ko. Bes, mahinang wika na Jennifer at tiningnan ako habang umiiyak. Ang sakit ng ulo ko. Wika ko naman habang hinahawakan ng ulo ko. Bigla ko namang naalala si Greg at Grayson. Asa na mga anak ko? Wika ko naman. They are safe now? Wika naman ni Jennifer. Biglang pumasok si Apollo na may daladalang pagkain at nakasunod sa kanya yung tatlo. Mamaya na daw babalik dito ang parents mo pati si grandma. Wika naman niya sa akin. Tumango naman ako ng bahagya. Sinong bumalik sa loob para kunin ako? Tanong ko naman. Ako, wika naman ni Apollo. Nakita mo ba si Finn? Tanong ko naman kay Apollo. Yes, sambit niya sa mahinang boses. Hindi ko alam pero may nasasense akong kakaiba pero winaglit ko naman yon. Nakalabas na ako ng ospital. Hindi ko alam kung bakit hindi pumupunta si Apollo sa bahay. Bes! Sigaw ni Jennifer. Umagang umaga pero nagsisisigaw na siya. Hindi ko alam kung ano namang nangyari sa babaeng to. Ano? Wika ko naman habang nakakunot ang noo ko. I really hate him. I think pinaglalaroan nila tayo. Wika naman ni Jennifer sa akin. Kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Pati ikaw hindi na inuuwian? Wika ko naman sa kanya. Ano pa nga ba? Para talagang kambal yung dalawa eh. Wika naman ni Jennifer habang naiinis kay Sean. Umupo naman ako at nakasimangot. Hindi ko alam kung bakit hindi sila katulad nung araw. Worth it ba sila sa pagmamahal natin, Bes? Tanong ko naman kay Jennifer. Bumuntong hininga siya nang dahil sa tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam. Mahal ko siya. Wika naman ni Jennifer sa akin. Ako din naman. Pero, ayan naman, mixed signals na naman ang pinapakita nila sa atin. Wika ko naman. Napabuntong hininga na lamang kami ni Jennifer. Ang mabuti pa, gumana na muna tayo. What if mag-bar ulit tayo? Yaya naman ni Jennifer sa akin. Bigla namang bumukas ang pinto at nilawa ang mga anak namin. Hindi pwedeng mag-bar. Stay with us. Maglalaro pa tayo? Wika naman nila sa amin. Nagkibit balikat na lang kami ni Jennifer dahil wala naman kaming kawala sa apat na to. Natapos na rin kaming maglaro at sobrang sakit ng buong katawan ko. Grabe bes. Kung noon alak ang lalaro natin, ngayon naman ibang bottles na. Bottles ng mga anak natin. Wika naman niya sa akin. Bagya akong natawa ng dahil sa sinabi niya sa akin. Hayaan mo na. Cute naman ang mga anak natin eh. Wika ko naman kay Jennifer. Ay oo talaga. Nagmana sa akin yung anak ko at hindi sa dali niyang mixed signals ang pinapakita. Wika naman na Jen. Natawa na lamang ako. Babes, time out muna. Mag-uusap lang kami. Wika naman na Jennifer. Mabutit pumayag naman silang apat kaya tumayo na kami. Tara na muna. Pagkakataon na natin itong mag-bar. Wika naman na Jennifer sa akin. Talagang ayaw mong magpaawat? Wika ko naman habang natatawa. Tara na nga. Kailangan muna natin mag-stress free. We need alcohol din paminsan-minsan. Wika naman niya sa akin. Wala na ako nagawa dahil mapilit ang babaeng ito. Sige na nga. Wika ko naman at agad na nagbihis ng medyo may pagka-revealing na dress. Agad naman akong nag-makeup at nag-perfume. Uuwi na muna si Jennifer para mag-ayos. Ilang minuto pa natapos na rin ako. Agad-agad ko na rin tinawagan si Jennifer para tanungin kung aalis na nga ba kami. O ano, saan ka na ba? Tanong ko naman habang nag-lipstick yung tao, hindi makapag-antay ah. Sambit naman niya. Napairap na lang ako. Yung siya kanina yung gigil na gigil pumunta sa bar, tas ngayon naman sobrang tagal naman niya. Bilisan mo nga dyan. Ikaw tong yaya ng yaya tas sobrang bagal mo naman kumilos. Inis ko namang wika sa kanya. Oo, ito na nga. Huwag ka na magpapakita sa mga anak mo. Talagang di ka nila papayagan. Wika niya naman sa akin. Wala sila dito. Kinuha na muna ni Liam. Sambit ko naman. Ay, mas mabuti.
Aalis na muna ako ha. Bye-bye. See you. Wika naman niya at binabaan niya agad ako ng tawag. Pambihirang best friend to ah. Nakarating na kami sa bar na pupuntahan namin. Kilala na kami dito dahil dito kami nakikipagbasag ulo. Sabunutan dito, sabunutan doon ang ginagawa ng mga tao sa amin. Kaya ang tawag namin soon, mga siga, dahil sa mga ginagawa naming dalawa ni Jennifer. Ah, I missed this bar. Wika naman ni Jennifer habang masayang nakatingin sa bar. Nilibot ko rin ang mga mata ko para makita ko ang bar kung may nagbago ba o wala. Maganda pa rin katulad ng dati. May mga bago lang nilagay pero ganun pa rin naman. Wika ko naman habang nakangiti. Hello Ma'am Jan at Ma'am Astrid. Welcome back po. Siguro naman di na po kayo maghahanap ng gulo ngayon. Wika naman ng isang staff na si Norma. Siya ang matagal ng staff na nandito kaya kilala niya na kami. Norma naman, nagbago na kami. Hindi na kami katulad ng dati. Wika ko naman. Aasahan namin yan Ma'am Astrid. Wika naman niya habang natatawa. Iiling-iling na lamang kami ni Jennifer. Nagtungo naman kami sa favorite spot namin sa harap ng bartender. Agad kaming umupo at nag-order ng wine. Mga mamahaling alak ang nandito, kaya naman mabubutas talaga ang bulsa mo. Cheers para sa atin. Wika naman ni Jennifer at nag-cheers naman kaming dalawa. Nagkukwentuhan kami tungkol sa mga nakaraan namin dati. Tawa lang kami ng tawa. Naalala mo nun, Bes? Nung uminom ako ng alak, tapos bigla akong natawa, lumabas pati sipon ko. Kwento ni Jennifer at tumawa naman kami ng malakas. Naputo lang ang tawanan namin nang biglang tumunog ng pareho ang cellphone namin. Agad naman namin tong tiningnan, sabay din lumaki ang mga mata namin. Bes, sabay naming sambet at nagkatingin na naman kami. Hindi na talaga, manigas sila. Sigaw ko at umorder ng madaming alak. May nag-send sa amin ng video at photo na nakahubad sina Apollo at Sean na may kasamang babae sa isang kama. Tumulo ang luha ko, ganon din sa Jennifer. Napaiyak na lamang kaming dalawa. Puwisit na pag-ibig naman to. Lagi na lang tayong pinapaiyak. Inis na wika ni Jennifer habang humihikbi. Umiyak naman ako habang umiinom ng alak. I will never forgive him. Wika ko naman. Ako din, di na siya makakaulit. Wika naman ni Jennifer. Inom lang kami ng inom hanggang sa inabutan na kami ng sinag ng araw sa bar. Ma'am, uwi na po kayo. Wika naman ng security. Nandyan na po mga sundo ninyo. Wika naman ng security sa amin. Di naman namin sila pinansin. Natulog na lamang kami ni Jennifer sa taas ng stage dahil sa sobrang kalasingan at sobrang pagsasayaw kagabi.